beloved Boss Mike Cervera. Naungusan ni senatorial aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy sa isang survey ang mga dati ng mga senador at muling tumatakbo sa 2025 elections. Sa pa-survey ng social media page na Archlight, lumabas na numero 1 ang butihing pastor sa lahat ng mga kumakandidato sa pagkasenador. Nako, mga kababayan! Mahirap ito. Number 1, mga kababayan! Number 1! Oh, paano to? Kala nyo nagsisinungaling ako? Number 1 na ho, si Kibuloy sa survey. Oh, samantalang si Marcoleta, kulelat pa rin. Oy! Ay wala. Ako naniniwala na ako ngayon, mga kababayan. Mukhang mas maraming membro ang KOGC kaysa INC. Ay biruin ninyo. Oh, kung hindi, bakit si Kibuloy number 1? Ay bakit si Marcoleta? Oh, nakapanalig nila Kicks TV. Abi bakit kulelat? Aba, hindi ako. Nako, Kicks TV, mukhang nagamit lang kayo ah. Ano ba talaga, Kicks TV? Mukhang nagamit lang. Oh. Kaya alam nyo, biruin ninyo paano ba namang hindi magna number 1? Si Kibuloy, itinabi yung mukha ni Marcoletang ganire. Oh, nag-join force sila. Si Marcoleta, kapatiran, membro ng INC. Ito naman si Kibuloy, 8 milyon daw ang membro nito. Hindi pa kasama ang mga anak. Apo, nako. Ay talagang magna number 1 yan. Oh, wala. Naungusan kahit yung mga kilalang mga politiko eh. Oh, di ba? Agraraman ti o kininana. Agbibisente o kininana. Kita nyo mga kababayan? Oh, eto na. Eto na mga kababayan. Eto na. Pakinggan ninyo. Baka kala nyo nagsisinungaling ako eh. Naungusan ni senatorial aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy sa isang survey ang mga dati ng mga senador at muling tumatakbo sa 2025 elections. Sa pa-survey ng social media page na Archlight, lumabas na numero 1 ang butihing pastor sa lahat ng mga kumakandidato sa pagkasenador. Paano ba naman? Sabi nga nila, butihing pastor. Pero ninyo, paano hindi magiging number 1 kung butihing pastor yan? Aba, wala namang ginagawang masama yan. Hindi naman nanggahasa yan. Hindi rin yan nagkakaso sa Amerika. Hindi rin ngayon nakakulong yan. Baka akala nyo yun nakakulong si Kibuloy yun? Hindi si Kibuloy yun. Yun ay clone. Nililin lang yung mga kinauukulan. Ang nakakulong mga kababayan ay clone ni Kibuloy. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Di ba? Paniwalaan nyo sila. Bakit? Magna number 1 ba yan kung wala sa labas? Kaya yung nakakulong, clone lang yun. Di ba? Ay, grabe. Grabe mga kababayan, number 1 na talaga. Kinakabahan na yung mga basher. Kaya ngayon, mula ngayon mga kababayan, huwag kayong mambabash. May number 1 na eh. Pag ito naging senator, babalikan ko kayo niya. Hindi ho, totoo na nakukulong si Kibuloy. Wala hong kaso yan. Wala hong maraming niyot-yot yan. Wala. Walang ganon. Walang ganong akusasyon. Wala. Wala rin kaso sa Amerika. Wala. Wala ho, kasi nungalingan lang ho lahat yan. Ayan na, hindi na ako nambabash. Puta. Mga kababayan. Ayan na nga, Ethely Solis, ayan na nga yung balita. Ano pa bang tinatanong ninyo? Number 1 nga. Number 1. Numero 1. Kita nyo, ito na. Ito na. Pakinggan nyo ulit.
Naungusan ni senatorial aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy sa isang survey ang mga dati ng mga senador at muling tumatakbo sa 2025 elections. Sa pa-survey ng social media page ng Archlight, lumabas na numero 1 ang butihing pastor sa lahat ng mga kumakandidato sa pagkasenador. Sa lahat ng kumakandidatong senador, mga kababayan, si Kibuloy ang number 1. Wala na kayong magagawa dyan. Wala pa magagawa nyo number 1 nga Number 1, Kibuloy. Dapat sinama nyo naman si Marcoleta. Ito mga ito no? Si Marcoleta kasi mga kababayan kasama niya bakit hindi sinasama? Naungusan ni senatorial aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy. Paano nangyari yan? Kanina kinakampihan ko mga kababayan, ngayon hindi na. Paano nangyari to? Ano nangyaring naging number 1 to? Marami tong kaso. Kanina kinakampihan ko, ngayon hindi na. Hindi na. Hindi na. Away-away na. Paano naging number 1 ito? Napakaraming kaso. Gusto nyo ganito, di ba? Ayaw nyo ng Ayaw nyo ng pinupuri. Nako mga kababayan, yung lahat ng mga kita nyo naglayasan bigla. Yung 1,000 mahigit mga kababayan, yun sabay-sabay nagre-report. Walastik na buhay talaga to. Kaya nga hindi mga nagla-like yan Yung mga yan, nakantabay. Tapos biglang sabay-sabay, report! Putik na yan mga kababayan, Sinisira nila yung live natin Diba? Ngayon hindi na. Hindi na. Number 1. Number 1 na maraming kaso sa lahat ng tumatakbo. Ngayon Sige, report nyo. Nire-report nila mga kababayan itong live natin Nasisira tuloy ako sa momentum ko. Yun na lang yung kaparaanan nila mga kababayan nang sa ganon, mahinto at madiskaril yung live natin. Kaya ang pinaka malupit mga kababayan, yung like ninyo nang sa ganon, Yung like ninyo, nang sa ganon, nako, mas i-recommend sa iba ito. Dapat nga, i-block na lahat yung mga lintik na yan pag share nyo mga kababayan, yan ang pinakamabisa. Panapat sa ginagawa nila. Ito na, mga kababayan. Pasok. Number 1. Ano numero 1? Number 1? Ang dami mong kaso, nakakulong ka. Clone. Walang clone. Clone mong inang-ina. Walang clone. Siya yung nakakulong doon. Di ba? Ay, nako, number 1 daw. Tuloy. Pakanaan yung yan. Sa isang survey ang mga dati ng mga senador at muling tumatakbo sa 2025 elections. Sa pa-survey ng social media page ng Archlight, lumabas na numero 1 ang butihing pastor. Anong butihin? Kailan naging butihin? Tokin ninadamin. Turuin nyo, naging butihin pa yan, mga kababayan? Butihin ba yan? No. Boss, first time ko. Mas marami ang like kaysa nanonood. Paano nga yung mga nagpapanggap na mga galit sa atin Numero 1, naniniwala kayo? Katarantaduhan yan. Sa lahat ng mga kumakandidato sa pagkasenador, si Margaret Gonzalez magbabalita. Sa lahat daw ng kumakandidatong senador, etong si Kibuloy ang number 1 sa survey. Naniniwala kayo doon? Nako, panaginip yan. Niloloko nila yung survey na yan. Ayan ang gusto ninyo. Kanina, pinagtatanggol ko nga kayo Tapos ngayon, nire-report nyo to. Itong live na to, dinidiskaril ninyo. Nako. Ayan na. Sige, Buloy. Parang si Sarah gumaganon. Kaya mag-ingat kayo sa gumaganon lagi, Nako. Yan na. Para daw sa Diyos at sa Pilipinas niyang mahal. Mahal niya ba talaga? Mahal mo lang yung mga Pilipina? Kibuloy, magtapat ka. Mukhang mali yata yung nakalagay sa iyong tarpaulin.
Mahal kong Pilipinas o mahal mong mga Pilipina? Di ba mga kababayan? Eh bakit? Puro babae lang yung minahal niya. Minahal. Oo, hindi lang pala minahal. Nako mga kababayan. Oh. Malayo pa ang halalan ay matunog na ang pangalan ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako, matunog na daw. Hindi nga natin naririnig sa survey ng ilan. Hindi natin naririnig sa Tangir sa SWS, sa Okta. Mga kababayan, kailan nyo naman nakita sa listahan ng top 12 si Kibuloy? Oh, kalokohan yan. Oh, para sa Diyos at sa Pilipinas daw niyang mahal. Bilang isa sa mga tumatakbo para sa pagkasenador sa 2025 elections. Ang COMELEC ibinasura na ang petisyon na nagpapadiskwalipika sa kanya. Wala naman daw kasing basihan para hindi makatakbo sa halalan ang butihing pastor. Nako, kita nyo, ang butihing pastor daw. Mabuti ba yan? Eh kung mabuti si pastor, mga kababayan, lahat na tayo mabuti. Di po ba? Oh, mga kababayan, ulitin ko. Kung mabuti yung pastor na yan, mga kababayan, lahat na tayo mabuti, wala nang makasalanan. Di ba? Wala nang makasalanan. Kung totoo yung sinasabi nila na mabutihan, wala nang makasalanan, mga kababayan. Maniwala kayo. Sa mga survey, patuloy ang pag-angat ni Pastor Apollo. Naku, number 1 na nga. Ano pang iaangat? Mali-mali yata yung balita nyo. Oh. Sa third run ng pa-survey ng Ako, yan na mga kababayan. Number 1, si Bongo. Number 2, nako! Pang-apat, sino? Ito, si Marcoleta. Number 1, Kibuloy. Number 2, sino? Si Bongo. Number 3, si Bato. Number 4, Marcoleta. Nako! Nako! Oh, bahala na yung iba. social media page na Archlight na may halos 2 milyong followers, nanguna na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ako, nanguna na, mga kababayan. 2 milyong followers daw yun. Yung kanilang kinumisyonan. Nanguna si Kibuloy. Naungusan na ng butihing pastor ang mga re-electionist. Nako, yan na. Naungusan daw yung mga re-electionist. Ay, ba't nandito si Chabet? Oy, nandito si Chabet. Ayon na Senator Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Nako, Wala naman sa top 12 si Tito Soto. nako, wala yan. Yung number 1 doon sa legit na na survey, mga kababayan, wala doon sa kanilang survey. Wala si Tito Soto, wala si Erwin Tulfo, wala si Montulfo. Yung mga nangunguna, wala! Kita nyo? Tuloy. Ping Lacson, Amy Marcos. Nako, Amy Marcos, Ping Lacson, wala rin. Wala rin si Pacquiao. Ay, nako, mga kababayan, ayan Kita nyo? Baka depende naman siguro kung sino gusto nilang maging number 1 dyan. Manny Pacquiao. Nako, Pia Manny Pacquiao, wala. Cayetano. Pia Cayetano, wala. Mama Aquino. Francis Tolentino. Bong Revilla. Kiko Pangilinan at Domingo Hunasan. Naku, wala lahat yung mga paborito nyong mga senador. Yari na, Tapos na laban. Pagka nanalo tong lahat ng ito, mga kababayan, wala na. Oo, hindi na may impeach si Sara. Tama, mali. Hindi na may impeach si Sara. Tuloy. Ligwak din sa survey ang convicted child abuser na si Franz Castro. Naku, ligwak. ligwak din daw si Franz Castro na child abuser. Putik na yan Akala ko ligwak din si Kibuloy na child abuser. Yung pala si Franz Castro, tinutukoy nila. Ginawang survey mula December 17 hanggang December 20, 2024. Ako, bagong-bago hanggang Pasko, mga kababayan, yung survey nila. Bagong-bago, nung nakaraan lang. Nakaraang 3 linggong nagdaan. Etong survey na to. Number 1, si Kibuloy. Number 2, si Bongo. Number 3, si Bato. Number 4, si Marcoleta. Number 5, si Willie Ong. Number 6, sino? Si, di ko kilala. Si, eto, number 7. Sino?
Vic Rodriguez. O yung mga iba hindi ko nakilala. Si Philip Salvador. Oo, number 10. Chabit, number 9. Si Willie, number 11. Si Busita, number 12. So ngayon, alam nyo na. Di ba? Alam nyo na ha. O, tuloy. Ang tanong sa mga partisipante, sino sa 66 na senatorial bets ang makapagsusulong ng zero corruption sa Pilipinas? Tax lang pating zero corruption. Pero ang kinakampihan nila si Digong. Sangkot nga sa samot-saring korupsyon ng mga Duterte. Sa naturang survey, si Pastor Apollo ang lumabas ng numero 1 may plataporma. Nakna puta si ano daw ninyo? Si Kibuloy. Ang may plataforma, wala nang iba. Mga kababayan, ewan ko. Para tuluyang iwaksi ang talamak na korupsyon sa bansa. Naku, putik na yan, no? Iwaksi ang korupsyon. My God, Diyos ko, panaginip. Hoy! Ito ba yung totoong nagla-live tayo? Tinatalakay natin to o nananaginip lang ako? O nananaginip lang kayo? Pakigising ako. Hoy! Hoy! Gising! Nananaginip lang ba tayo? Oo, kasi mga kababayan, parang panaginip ito eh. Kahit nga sa panaginip, mukhang hindi nga lalabas ito eh. Tuloy! Si Pastor Apollo, kahit nung hindi pa siya tumatakbo sa anumang posisyon, kaliwat kanan na ang ginagawang humanitarian works. Nox na pating talaga galing ah. May pag-ganong-ganon pa. Talagang yung di ba? Maraming mga nandiyan na si Ballpoint Man. Hoy, Ballpoint Man, hiwalayan mo muna yung asawa mo. Kung ayaw mong madama yung asawa mo, nako, hiwalayan mo muna. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Nako, iba't ibang panig ng mundo daw, mga kababayan. Ha? Kita nyo? Bakit kaya ginagawa doon? Marami, sabi nila. Maraming naghihirap sa ating bansa. Bakit sa ibang bansa kayo nag-humanitarian? Anong pakay ninyo? Kaduda-duda yan. Di ba? Kaduda-duda, Jerry Ramil, bakit itong mga ito ay sa ibang bansa nag-humanitarian? Samantalang ang lagi nilang sinisigaw, napakaraming mahirap sa Pilipinas. Kita nyo? Bakit hindi nyo unahin? Ubusin nyo yung mga mahihirap muna dito sa Pilipinas. Oy! Diba? Si Pastor Apollo C. Kibuloy, walang bahid ng korupsyon. Ako, wala daw bahid ng korupsyon. Baka naman yung tanong ko lang, baka naman yung mga nangungurap, sa iyo dinadaan. Sa iyo pinapatago. Nako, mga kababayan, hindi nga nangungurap, mga kababayan. Pero, yung mga kurakot na politiko, sa kanya naman pinapatago yung alin? Yung mga, ninanakaw nila. Nako. Kitang-kita yan sa mga naipundar, naipatayo. Yan nga kaduda-duda eh. Saan nanggagaling ang pera, mga kababayan? Saan nanggagaling ang pera? At saka kami nagdududa. Bakit himod sa puwet ang mga Duterte kay Kibuloy? Di po ba, mga kababayan? Bakit kaya himod sa puwet ang mga Duterte kay Kibuloy? At mga programa ng kanyang kongregasyon na The Kingdom of Jesus Christ sa loob ng napakaraming taon. Ako, mga kababayan, ayan na. Napakaraming taon din na marami daw, di umanong mga ginahasa ito. Yung ba yun? Yung ba yun? Yung ba yung gusto nila sabihin? Nako. Para sa mga miyembro, tagasunod at mga benepisyaryo nito. Nako, ayan na mga kababayan, nagpo-promote na. So, pinapabango yung pangalan ni Kibuloy, estilo yan, para kayo mahumaling. Para kayo makuha to, sumuporta kay Kibuloy. Yan po yan, mga kababayan. Wala naman ng ibang yan eh. Wala nang ibang intensyon yan eh. Kaya mga kababayan, bahala na kayo. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!